Ano ba talaga ang real status nyo noon ni Willie Revillame? Naging kayo ba for 7 years? Oo. So, hindi mo lang sure kung aamin yung isa? Ay, hindi. Kasi syempre nakakaya naman kung ako lang yung di ba? Ano ba kasalanan ginawa mo? For me, yung sinasaway ko lagi yung gusto niya. Pwede hinahanap ng mga anak mo. Naging malapit talaga. Kasi kasalanan ko kung bakit sila nandun sa sitwasyon na yun. Yung nagkamali ka na, tapos alam mo yun, pumasok ka pa sa isang gano'n na naman na sitwasyon. Kasi hindi mo ma-explain kasi parang umaarte ka lang kasi artista ka. Kasama po natin ngayon ang dating miyembro ng Sex Bomb Dancers at syempre, siya yung laging iyak ng iyak sa Itbulaga. O, ang the crying lady ng Itbulaga, eto na, Sugar Mercado. Hi, Sugar! Oo, alam mo, talagang ginagandaan mo yung guesting mo dito. No? Oo, hindi halata. O dahil katerno mo nga, oh. Ay, oo nga, totoo nga. Kasi lagi ako nanonood sa'yo. Totoo nga. Sayang, di nakita yung shoes ko. Sana naiba man lang. Oo, Diyos ko, tiyan mo naman, katerno mo yung sopa, buti walang umuupo dyan, kundi naupuan ka. Totoo yan. Tsaka buti nilang black yung eyes ko. Hindi ako nakita. Oo, diba? Anong dahilan kung bakit masayang-masaya ngayon si Sugar? Bukod sa mga anak ko, syempre una yun sa buhay ko. Yung maramdaman ko ang Diyos ay sobrang pinagpapala kami, buong pamilya ko. Hindi kami nagkakasakit and all. Mas magaang yung nararamdaman ko ngayon. Hindi na ako natatakot. Dati kasi may fear ako eh. Paano yung kakainin nyo? Yung lahat na lang fear ko. Yung kung mga anak mo ba, paano sila paglaki? Parang inuunahan ko lagi yung sitwasyon. Kahit hindi pa nangyayari. Ngayon, binibigay ko na lahat sa Panginoon. Yung nangyayari sa buhay ko. Kaya mas masaya, mas magaang yung life ko ngayon. Dati ba hindi ka malapit sa Panginoon? Nung bata po ako talagang madasali na. Pero, sabi ko nga po sa tuwing magkakaroon ka ng mga experience sa buhay, mas lalo mo siyang hinahanap. Mas lalo mo siyang gustong makilala. Kasi, sometimes, hindi kayang sagutin ng pamilya mo, ng anak mo, yung mga tanong mo. Na si Lord lang yung pwede mong sabihan ng lahat. Kasi, minsan, husgahan ka pa ng kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay. Ang Panginoon, never kanyang husgahan. Kahit ano pang kasalanang ginawa mo. Ano ba kasalanang ginawa mo? For me, sinasaway ko lagi yung gusto niya. Oo, yung parang, hindi na po talaga last na to. Pero sabi ko, pero grabe, balik ka ng balik. Yung mga ganon. For me, sa akin, yun yung pinakamabigat. Kasi feeling ko, doon ako mahina eh. Mahina po ako sa love. Sa family, sa anak, sa karelasyon, sa tao sa paligid ko. Mahina ako sa pagmamahal. Kasi binibigay ko yung love ko sa tao. Yung kahit di nga kami close, nakukwento ko yung buhay ko. Yung parang ganon, yung parang masyado kong open ka sa mga... Open ako sa kasi gusto ko may matutunan sila sa life ko. Kasi iba-iba man tayo ng nangyayari sa buhay. Pero iisa lang yung pain, di ba? Marami tayong sitwasyon, marami tayong pagsubok, pero isa lang yung sakit. Isa lang yung luha. So baka makapulot lang sila sa... Siyempre, nagsishare muna sila bago ako mag-share. Mukha akong tanga, nag-share ako agad, di ba? Ng buhay ko, wala pa naman siya nasi-share. Siya muna, bago ako mag-share ng angkop dun sa kinuwento niya. Para ma-realize niya na, mas blessed pa pala ako. Kasi si Sugar, ganito yung buhay. Yung po yung kapag may kausap akong ibang tao o kaibigan ko, yun po yung sinishare ko lagi. Alam mo ba, Sugar, nung siguro mga 2015, talagang naging naging controversial ka. Talagang napanood ko pa sa mga news programs na naglilipat ka ng bahay, natatakot ka, nag-away kayo ng asawa mo. Kamusta na kayo ngayon? Okay kami ngayon, may asawa na siya, anad kami, may anak na rin siya, may magandang pamilya na po siya ngayon. So, okay kami sa bata, co-parenting po kami. Kaso syempre, lagi natin uunawain na kapag may sarili na siyang pamilya, syempre, hindi na siya yung parang yung first, yung mga anak niya sa akin. Lagi ko nga sinasabi, lagi kong nilalawakan yung isip ko sa mga tao o kahit sa kalagayan ng anak ko, kahit longing sila sa tatay. Naiintindihan ko, naunawaan ko lahat, ma. Naunawaan mo, pero magkaiba kayo ng damdamin ng bata. So, paano yun? Ayan. Explain mo sa kanya, sa kanila. Doon lang ako hirap. Pag nag-explain ako, kasi ayoko sila na-hurt. Longing sila sa love ng dad nila. So, hindi nila nakikitang madalas ang tatay nila. Hindi talaga. So, and okay naman ako doon kasi ang meron lang naman ako yung anak ko. How do you explain to the kids na may sariling family si daddy, meron na siyang pero never sila yung hate nila daddy. Mahal nila yung daddy nila. Pati yung kapatid nila, sobrang kinukwento nila, may mga pictures pa sila sa iPad nila. Yun lang, siguro dahil nanay ka, yung parang, yung time, sabi ko, pero okay lang, naiintindihan ko kasi may sarili na siyang pamilya eh.
And pangarap ko rin yung sa anak ko, yun nga lang, yung sa amin, kaming tatlo. And ngayon yung mga anak ko nasasanay na sila, pag kinakausap sila o nagtatanong, okay naman po kami, kasama namin yung mami ko. Kasi masaya kami, pinapasaya niya yung bahay namin kahit kami lang. Ako okay ako doon, pero alam mo asa nanay, alam mo yung pakiramdam nila na alam mong longing pa rin sila kasi yung may nababanggit silang ibang guy, ganyan. So, naano ko talaga na gusto nila ng tatay. Sorry, may nababanggit silang ibang guy? Oo, kasi 4 months lang kami nagkahiwalay na kami ni nung tatay nila, nagkahiwalay na ako. So, wala pang 1 taon yung bunso ko. Hindi na talaga niya nakalakihan yun. Kaya hindi ko rin masisi yung tatay nila, syempre. Pero hindi naman nagkulang yun eh. Nagsusustento naman siya. Pero syempre, hindi naman lagi salapi ang gusto natin eh. Ako, siguro, kailangan natin yung salapi para lang makakaraos tayo sa buhay. Ako talaga, feelings ako yung attention panahon eh. But in fairness to the dad naman, hindi naman nakakalimot ng suporta. Hindi naman. Nagsusuporta naman siya. Meron naman suporta yung mga bata. Kumbaga, siya pa rin na bahala sa schooling. Yes. So yung mga anak mo ba nagsasabi sa'yo na, kailan namin makikita si daddy? Kailan kami pupunta sa kanya? Nagsabi sila ng mga nakaraan, pero pag nalilipasan na, hindi na nila inuulit. Sanay na sila? Nasanay na sila sa mga bagay-bagay na nangyayari. Sa tagal na namin hiwalay, 10 years na. So, parang okay na rin naman. Masaya naman kami ng mga anak ko. And masaya kami, ako, para sa kanila. Talagang yun lang yung dasal ko for my kids. Number 1 yung kabutihan ng anak ko sa buhay ko. Kaya kung walang lalaki, wag lang mawala yung anak ko. Wag lang silang masaktan. For me kasi parang, masaktan yun na akong lahat. Lalati ko na. Wag lang yung anak ko. So, sila ba, since they're longing for their dad, di ba sila nagsasabi sa'yo, Ma, pwede ka naman ding ma-inlove na sa iba? Hindi na. Ayaw nila. Ayaw ko na rin. Una akong nag-ayaw. Sila yung una, parang nung nakikita nila ako na-hurt lagi. Mag-ano ka na para siguro malibang ako. Pero nung nakita nila na, ang strong na ni mommy. Parang pinipili niya na kami. Yung ikakabuti namin. So sila ayaw nila. Kahit yung joke, komedyante ako, di ba? Yung biro-biro lang. Kahit sa show ko, gagano yung anak ko. Pag sinasama ko sila minsan gagano sa akin yung anak ko. Ganon. Kunyari may biruan, syempre komedyante ka di ba? May bitawan ka na, wala akong ano ngayon. Pero joke ko lang, kasama ko nga. Gagano sa akin yung anak ko. Lalo na yung bunso ko. Yung panganay ko, salita, yung bunso ko, mga gesture, pero talagang, anak, komedyante si mami, nakamay ka ko. Dahil kasi ingat na ingat ako sa ano ng anak ko. Sobrang ingat. Conscious ka pag sila na ang nanonood sa'yo. Tsaka ayoko yung, basta conscious ako lagi. Ayaw mo may nasasabi sila sa'yo. Tsaka ayoko sinasasaktan. Kasi, sabi ko nga, totoo ako magmahal. Kaya pag nasaktan ako, masakit talaga. And anak ko sila. Kaya alam ko, pag na-hurt sila, mas masakit sa akin. Ayun. Bakit lagi mo sinasabi na kapag nasasaktan sila? Were there times na nasaktan sila emotionally? Yes. Normal. Yeah. Normal. Pero kasi bata sila, parang for me, hindi nila deserve. Parang ako kaya ko kasi malaki na ako, nanay nila ako. Kaya kong hawakan yung utak ko, yung puso ko, kahit durug na ako. Pero yung mga anak ko, napakabait ng mga anak ko. Totoo. Kung ano man yung mga dumating sa buhay ko, tatay nila, sino relasyon ko, mahal nila yun buong puso. Hindi nila kaya magsinungaling. Until now, hanggang ngayon. Ingat ako sa kanila kasi medyo, sila bata alam mo yun? Umaasa sila sa mga bagay-bagay na hindi na rin uubra, yung hindi ko lang gusto kong sabihin sa kanila, sinasabi ko sa kanila, pero nakikita ko sa kanila, hindi nila tanggap. Na kahit na okay na ako, nakita nila kung okay ako. Pero alam ko sa sarili nila, hindi nila tanggap. Kaya ako nasabi na never na ako magpapakilala. At kahit wala nang dumating lalaki sa buhay ko, okay ako, basta okay ako. Kasi kasalanan ko kung bakit sila nandun sa sitwasyon na yun. Yung nagkamali ka na, tapos pumasok ka pa sa isang gano'n na naman na sitwasyon. Parang sinisisi ko na yung sarili ko, pero sabi ko nga, lahat ng dinahanan kong yun, hindi ko pinagsisiyan kasi mas naging strong ako. Mas kaya kong ipaglaban yung mga anak ko. Kasi kung hindi rin naman dumaan sa akin yung pain, yung trials, hindi rin ako magiging ganito mag-isip. Yung magiging malawak yung pangunawa ko, yung pangkalahatan yung iniisip ko, hindi lang yung sarili ko, yung sarili kong damdamin. Kasi minsan akala natin tayo lang inaapit, siya lang yung may kasalanan. Hindi totoo yun. Kapag pumasok ka sa isang relasyon at naghiwalay kayo o nagsama kayo ng habang buhay, ibig sabihin, may tamang kayong ginagawa. Pag naghiwalay kayo, parehong may mali kayong nagawa, hindi lang ikaw yung tama. It takes two to tango. Yes. Kung ngari, siya ayaw niya na ikaw, sige ka pa ng sige, di ba? Ibig sabihin, ikaw na yun, hindi niya nakasalanan yun. Or ginagawa niya lagi na nai-immune ka na ng ganun yung ginagawa niya, tapos na-hurt ka naman, nandun ka pa din. Bakit
parang ako lang yung inaano ko na naaapi, na nagmamahal. Na-realize ko, hindi pala no, mahal din nila ako. Yun nga lang, nasosobrahan yung pagmamahal ko. Wala akong natitira. Kaya ako nalulubog. Na sobrang thankful ako kay Lord kasi siya yung nag-aangat sa akin sa Kamunoy. Sa tuwing lulubog ako, kahit kami na lang yung natitira, nahawakan niya yung kamay ko. Hindi niya ako binibitawan. Anong madalas mong marinig mula sa mga anak mo? Mahal nila ako. Takot silang mawala ako. Oh. Na lagi na naisip, paano pag nawala si Mommy? Paano kami? Kay Lord, sabi ko hindi kasi si Lord, hindi niya hayaang mawala ang Mommy dahil alam niya na hindi niyo pa kaya na wala ang Mommy. Ganun kabuti ang Panginoon. Paglalabas si Mommy, magdadasal kayo. Lagi ko silang pinapaalalahanan nun kasi alam ko, mawala man ako sa mundo, yung Biblia, asa kanila, alam kong ligtas sila, Ma. Bakit? Hindi sila aasa sa taong gawa ng Diyos. Aasa sila sa gumawa sa tao. Yun yung laging sinasabi ko sa mga anak ko, totoo at buhay ang pangako ng Diyos. Ang dami ko nang na-experience, Ma. Mula bata pa ako, breadwinner ako, babuyan ako tumira, hanggang naalis kami doon, pag-asawa ako, nahiwalay ako, kapit na kapit pa ako kay Lord noon ha. Pero lalo ako nanindigan sa Panginoon, Ma. Nung nararanasan ko yung pain, yung mas matinding sakit, mas hinanap ko siya. Mas naniwala ako sa Kanya. Kaya kahit nasasaktan ako, pinagdadasal ko pa. Ang hirap na yung nakasakit sa'yo, pinagpipray mo pa. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yun yung gusto ng Ama sa langit. Yung pagdasal mo pa yung nagkakasala sa'yo. Ang ibibigay sa'yo yung pagpapala ng Panginoon, sobra-sobra pa. Yung mga iniisip mo na kayamanan, minsan kasi tayo kala natin yung kayamanan, material lang eh. Pero yung freedom, yung payapa ng puso, hindi mababayaran eh. So, madali kang magpatawad ng kaaway or ng mga umapi sa'yo? Ngayon po talagang, pag naalala ko yung pangako ng Diyos na mahalin mo yung kaaway gaya ng yung sarili, yun yung lagi ko na lang inaano. Tao ako man nagagalit ako, pag kunyari sumasama loob ko, nagagalit din ako. Mga ilang araw lang, pag naiisip ko na yung Bible, yung mga salita ng Diyos, doon na ako kumakalma. Patawarin niyo po ako. Sabi ko, ano na po ako, tao po, nagalit lang po ako. Ganun lang ako, nagdadasal ako. Sa isip, sa salita at sa gawa, kahit pananamit ko kahit yung buka ng bibig ko, nasa utak ko yun, Lord, patawarin niyo po ako. Ganun ako, kasi makasalanan tayo eh. Ang hirap magpakabuti sa sanlibutan na to. Pero may isang Diyos na hindi tayo husgahan. Yan yung lagi kong sinasabi. Ang sarap-sarap mong magsalita, so mahusay ka rin sumagot. Timing ba to? Kaya ba sumali ka sa Mrs. Philippines dahil sa lawak ng mga naranasan mo, ng mga na-realize mo sa buhay, sa wisdom mo? Una, wala talaga akong balak. Malam mo naman tayo, di ba? Komedyante, single mom, yun ang mga ganap natin sa buhay. Kayod para sa pamilya, gano'n. Pero, kagaya ni Hipon, kaibigan ko kasi si Hipon, di ba, na pinalawak niya pa yung sarili niya, hindi lang siya yung ganito. Tapos pinakilala niya sa akin si Sir Wilbert. Una, si Sir Wilbert talaga yung sa akin. Wala akong sa isip nun eh. Pero nung nakatayo na ako doon, nung lumaban-laban na ako doon, na miss ako doon, minakuha kong such huwag kang umaano sa akin, di ba? Wala pa man din. Meron akong wagi na ako agad. So, nung nagsasalita ako, pumapalak ako yung tao, hindi ko alam kung artista ba ako o tama yung sinasagot ko. Pero, pati yung mga judges, pati yung mga press, pumapalakpak din kasi nakikita nila ako na ganito, komedyante, nanay, ganyan, single mom, breadwinner. Pero may laman yung sinasabi. Kasi, sabi ko nga po, di ba, gusto ko ring maabot ng mga tao na gaya nyo rin po ako. Kung anong naranasan yung hirap at sakit, naranasan ko rin po yun. Magkakaiba nga tayo ng sitwasyon sa buhay. Baka mas mayaman kayo sa akin at may aral kayo. Pero yung dinadaanan natin sa mundong to, pare-pareho lang. Ang kinaiba lang natin, status. Yung estado ng buhay. Sa dami ng naranasan mo nga sa buhay, hindi ka na mayaman nung araw? Hindi po talaga. Sa babuyan nga po ako nagsimula, di ba? Doon ka natulog? Doon kami. Kasi dati, isabihin ko na, nagbago na naman yung nanay ko. Nagkaroon siya ng bisyo. Nag-addict siya. So, masisira na yung pamilya namin. Dati nandun kasi kami sa isang eskinita. Alam mo na, dito sa Pandakan. Munti ka na masira yung pamilya namin. So, kailangan namin pumunta ng Cavite sa lolo namin. 10 sila magkakapatid. Wala kaming tutuluyan. Ang tanging meron lang doon yung baboyan na space. Wala lang baboy, talagang baboyan. May kaning baboy doon sa Coral. Tapos nilagyan lang ng papag ng tatay ko. Tapos kami lang tatlo doon. Yung tatlo kong kapatid, ako po bunso. Yung tatlo ko pong kapatid, kinuha ng tita ko, mga tito ko. So dahil okupado na lahat ng lupa ng lolo ko, yung baboyan lang po yung may space na pwede namin tiran. Tapos yung tatlo kong kapatid, yung kuya ko, bunso po ako, yung kuya ko, hiwalay-hiwalay sila sa kamag-anak namin. Kaya marunong ako magdasal. Laki po kami sa simbahan talaga. Ang kinabuhay ng lola ko po sa amin. Marunong akong gumawa ng sampagita, ng kandila, nagpapalaspas kami. Laki po talaga kaming simbahan. Kaya po, iwan ako ng nanay ko doon habang nagsasabit siya ng uutusan ng mga tao doon. Iba din nagagawa nung yung naranasan mong hirap sa buhay para ganyan ka ngayon, full of wisdom. Iba din talaga experience mo talaga. Yung talagang naranasan mo yung paghihirap,
Tapos, hanggang ngayon mahirap din naman. Pero, at least kakaluwag-luwag ng kahit konti. paano, nakaka 3 times a day eating ka na. Di ba? Nakakabay ka na ng mga something sa Shopee, gano'n. Di ba siya Shein, ganyan. Di ba? Yung mga ganun lang. So, malaki yung chance mo sa Mrs. Philippines. Sino naghimok sa'yo, nag-convince sa'yo na sumali sa Mrs. Philippines? Si Sir Wilbert Tolentino po. Yung Si manager Mamshi. ni, si Mamshi, yung manager ni Hipon. At ngayon, ako hindi, minamanage niya by heart. By Wala heart. naman kaming kontrata Komisyon. lahat. Walang Oo. komisyon. Wala, anything. Puso lang talaga para sa bayan. Talaga, ganun. Talagang mahal niya lang talaga kami. At sabi ko nga, iba, ang lapit niya sa mga hindi masyadong brainy, yung ganun. Di ba? Hipon, Nasa-challenge siya. Feeling ko na-challenge siya na tulungan. Ayun talaga naniniwala ko, ahon mahirap talaga. Ang bagay sa kanya yung, hindi ba? Kasi imagine mo, hindi ko rin akalaing magkagugustuhin niya yung personality ko. Si Hipon, din na bago niya. Si Hipon, pagka kinakausap ko ngayon, taas na una rin siya. Ganun na rin siya na, tsaka ano, ganun. Pero ganun pa rin yung ugali, humble pa rin. Pero iba na yung datingan niya, nag-Miss Philippines na siya, di ba? Medyo demure na ng konti. Yung ganyan, tsaka gusto niya mga polo-polo na, di ba? Mga ganun na siya ngayon, di ba? Hindi naman siya ganun dati, di ba? Oo, ngayon talagang tutuwa lang ako. Kaya binigay ko rin yung tiwala ko. Kung nagawa niya yung sa mga tao, nung una takot ako kasi aminado akong hindi ako brainy talaga, di ba? Hindi naman ako nakapagtapos. Maaga ako naging breadwinner ng pamilya. So, alam mo ba, feeling ko, dun din niya ako nakitaan. Pare-pareho kami na ganun. Breadwinner ng family. So, talagang sabi niya, maaayos pa yun. Sabi ko, hindi maaayos. So, siya, kabado ko, di ba? Ang tagal ko ring talagang parang namahinga. Di ba? Namahinga. Kaya parang hindi ako confident. Sabi ko, nahirap na lang muna ako. Bigay-bigay na muna ako ng anong ganyan. Hindi, kaya mo. Tapos next ko si Hipon. Uy, ganyan-ganyan. One-liner. Ibig sabihin, umano sa akin na kung nakaya nila, kaya mo din. Yun, dun na ako na okay. Siya pala yung taga-push ng nararamdaman mo. Yung mababa yung parang, dito na ako, buhay naman na ako eh. Yung buhay na naman ako, Ma'am Shinette, hindi naman ako masyadong yung gusto ko pa ng ganito, sakto na to. Ito lang naman yung kailangan ko eh. Siya, i-push ka pa niya. Kasi meron pa eh. May nakikita siyang potential sa'yo. Yung parang nakikita mo na, wala na, okay na ako. Yung gumagano ka siya, hindi. Kaya mo. Tsaka nakakaya naman na may nagpupush sa'yo, ikaw ayaw mo. Oo nga eh. Kasi minsan, parang ayoko rin siya mapahiya, di ba? Yung parang baka mamaya magkamali ako. Siya, sabi ko, kung si Hipon, sinabi niya sa akin yun, na grabe din si Hipon yung mga ano-ano niya, di ba? Squammy talaga din, di ba? Pero oo nga, medyo okay na naman din ako kahit papano, di ba? Sabi niya. Tapos pag-aaralin niya ako ng lakad, pag-aaralin niya pa ako. Nakakuha nga ako ng award man na Darling of the Press. Wow. Ayan, di ba? Akala yung Darling of the Press, di ba? Dati press con lang tayo. Ngayon, darling. Dami darling na, di ba? Maganda rin pala tayo. Ganon. Oo, di ba, Ma? Good luck, Sugar, sa Thank you Mrs. so Philippines. much, Kailan Ma. ito? Sa May 30 po. Yan, yung maglaban-laban po lahat ng mga Pilipina Misses. Ayan. Sa Resorts World. So, very grateful ka talaga kay Ma'am Shi Wilbert. Oh, sobra. Dahil Sobra. bigla siyang dumating sa buhay mo. Will ni God. Yung kay Sir Wilbert Tolentino naman, biglaan yun. Yung totally in pain ako. Sir Herlin, pinakilala niya ako kay Sir Wilbert. At niyakap ako ni Sir Wilbert na hindi niya ako hinisgan. Hindi niya ako tinanong, sige, sama ka. Sige, ito call time. Kausapin mo. Yung wala siyang tinanong anything sa akin. Alam niya lang single mom ako. Nakwento na ni Herlin yung life ko sa kanya. Sigurado dahil talagang siya yung unang alaga ni Sir Wilbert. Siya tulad naging talent ni Sir. Sabi niya, single mom ako. Alam niya, single mom ako. Kailangan ko ng work. Sakto na may ahon mahirap. Party list number 49. Halos everyday, nagbabahay-bahay kami. Diba? Sabi nga sa akin nung isang araw-araw may racket. Kasi kung alam niyo lang po, may sakit ako, nilalagnat ako, nilabang ko na lang. Alam mo yun? Kasi, syempre, everyday yun talagang ka pa. Tapos, may mga pagsubok ka pang side, syempre, hindi mo pwede i-share yun sa mga dapat masaya ka lang, work ka lang dun. Pagdating sa bahay, hindi mo pwede i-share sa mga tao dun yung mga problema nyo sa bahay, di ba? Na parang, artista siya, okay siya, parang mayaman siya. Tingin sa atin, pag artista ka, mayaman ka agad, di ba? Hindi po ako si Marian. Sugar lang po ako. Oo, di ba, Ma? Iba yung Marian tsaka Sugar, di ba? Ang layo, di ba? Yung gano'n. Kasi minsan hinihingi anak ko. Sabi ko, kaya ko po kayong bigyan ng mga wisdom, mga suportahan, bigyan ko kayo ng payo. Pera talaga wala. O nga wala pang sa bahay. Ibig ko sabihin, di ba? Gano'n.
Siyempre, alam naman ng lahat, no, na maraming lumalabas na issue na nalink ka or naging boyfriend mo si Willie Revillame. Ang daming paligoy-ligoy. Pag tinatanong nila si Willie, si Willie Ong, boboto ko yan, ganyan-ganyan. Pero ang tinatanong sa'yo, si Willie Revillame. Ang tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang real status nyo noon ni Willie Revillame? Naging kayo ba for 7 years? Hindi ako sure. Hindi naman siya umamin eh. Ang kapal naman ng mukha ko, amin ako, hindi naman siya umamin, di ba? Hindi ako sure. Di ba? Baka mamaya nag-banding lang kami. Hindi. Hindi. Paano mo sinasagot yun? Ganyan lang? Oo, ganun lang. Pero sa pagkakaalam mo, 7 taon kayo. Oo. So, hindi mo lang sure kung aamin yung isa? Ay, hindi. Kasi syempre nakakaya naman kung ako lang yung, di ba? Syempre kababae kung tao, kahit di ako mukhang babae. Syempre may heart din ako. Wow! Oo, yung gano'n. Diba? And okay naman yun, kasi alam mo naman sa privado siya masyado. And sabi ko nga, never ako nagsisi sa lahat na nangyari sa life ko. At aminado rin naman ako na minahal ko talaga yung tao. Nang sobra pa. Minahal mo. Pero naramdaman mo ba na naibalik sa'yo yun? Minahal ka rin? Oo naman. Lalo na yung 2 anak ko. At hanggang ngayon, hindi na maalis yun sa buhay namin ng mga anak ko. Sa puso na namin siya habang buhay. Nagkikita ba kayo? Nag-uusap Hindi kayo? wala na. Tagal na. Di hinahanap ng mga anak mo? Ano sinasabi mo lang? Na-busy siya. Ayan. Nakikita naman siya sa mga social media. Updated din sila. Siguro tinatanong lang ako kasi naging malapit talaga. Yung mga anak mo sa kanya. Talaga. Till now. Tapos, hindi nila, siguro natatakot din sila. Pero kasi sabi ko sa kanila, busy siya, ganyan, and alam mo yon, focus siya sa mga ginagawa niya ngayon. Siyempre, tutulong siya. Diba? Kailangan niya ng focus doon. And okay naman sila na sa akin. Ayun, and wala naman akong masasabing hindi maganda sa kanya kasi minahal niya talaga yung mga bata. At minahal ka rin naman niya. Oo naman. Nangangarap ka ba one day na sana makatagpo ako ng lalaking ipagmamalaki ako? Na ako ay girlfriend. Ako yung future missus. Kung tatanungin niyo po ako ngayon, hindi na ako naghahanap. Okay na ako sa anak ko. Yun ang love life mo, ang mga anak mo. Kontento ako sa kanila. Kaya kapag tinatanong na, bakit ang fresh mo? Bakit ganito? Because una, si Lord. Pangalawa, okay yung mga anak ko. Okay sila, okay ako. Mas lalo ko silang nilalapit sa masakit na sitwasyon. Mas nadudurog sila, mas durog na durog ako. So, mas pipiliin ko na kami-kami na lang kesa masaktan yung mga anak ko. Bato na ba ang puso mo para makakita ng future guy mo? Mama Ogs, ang pinakamasarap sa pakiramdam ng tao ay yung magmahal. Yung totoong pagmamahal. Pero sa relasyon, ayoko na. Pero, hindi mo naman isinasara ang puso mo totally. Parang sinara ko. Naiyak bigla. Parang sinara ko. Oh. Para sa anak ko. Gusto ko yung anak ko. Gusto ko yung anak ko, makita ako na okay si Mommy. Handa niyang ibigay yung kaligayahan niya for us. Para paglaki nila, maging mabuti silang bata. Makatapos sila. At makita nila na lahat ginawa ko para sa kanila. Hindi ako nagpakasama bilang nanay. Para makita nila at magaya rin nila yung magagandang ginawa ko. Yun lang. And alam ko rin na gusto rin ng anak ko yun. No? Kami-kami na lang. Alam ko na kung mag-aasawa sila ma. Siyempre, di ba? Pero inanda ko na yung sarili ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, nak, tira tayo sa isang, yung lupa, tas kanya-kanya kayong bahay. Diyan lang ako pag gusto niyo akong tawagin. Andun lang ako. Kasi nakita kong nasaktan yung anak ko. Ayoko nasasaktan yung anak ko. Anong ayaw mong makita ng mga anak mo na alam mong ma-hurt sila? Yung taong minamahal nila, yun pa yung mananakit sa kanila. Ayoko kasi yun yung kunyari ako, mahal ko siya lang. Tapos gagawin ko yung mga bagay na makakasakit sa kanila. Kasi kung totoong mahal mo yung mga bata, dapat di ka gagawa ng anything na makakasakit sa kanila o magtatanong sila, bakit? Di ako perfect ang dami nilang tanong At bilang single mom, nanay, tatay, napakahirap. Kaya sobra yung kapit ko sa Diyos kasi iba yung pinakikita natin sa social media. Strong, independent woman ako. Pero pag nakikita ko yung anak ko, nagkakasakit ako ang bilis. Ayoko sila na-hurt. Bilis ko nilalagnat ako agad. Kasi alam ni Lord na sila kahinaan ko.
At alam ng Diyos na hindi ko siya kaya mawala. Ayoko ng yaman ng mundo. Anak ko lang, okay ako. Blessing na lang talaga yung meron kang sasakyan, sariling bahay. Blessing na lang, bonus na ng Diyos yun. Pero yung more pa, magkaganito, bagong bahay, hindi ko kailangan. Kailangan ko yung dalawang anak ko. Maayos yung utak at puso nila, nag-aaral sila, nakapagtapos sila. Hindi sila tutulad sa amin, na broken family. Hindi ko pinangarap yun. Kasi nangarap din akong buong pamilya. Wala namang sinong magulang ang gusto broken family. Kahinaan mo talaga anak mo, no? Sila. Kaya ko. Tsaka, natututo ko lumaban sa kanila. Kong tao, yung iisipin ko lagi, yung kabutihan mo, ikaw. Pero pagka ko, nawawala ako. Sabi ko nga, Lord, patawarin mo ako. Pagka ko, nagiging palaban ako. Kasi, sino pa magtatanggol sa anak ko? Takot akong iwan sila. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong mabang buhay. Kawawa yung anak ko. Yun lang. Gusto ko, pagka settle na sila, okay na ako. Pag nabigay ko na si Lord sa kanila, kuhanin mo na ako. Kasi alam ko ready na yung anak ko. Alam ko, may iwan ko sila na okay sila. Yun lang yung dasal ko, ma. Oo. Yun lang talaga. Siguro, isa na rin dito yung mga yung mga physically, you were hurt, no? Tsaka yung sa loob, sakit. Oo, mas Iba masakit yun. Kasi yung physical, ang dami nga nagkakabalikan pa, sinasaktan na eh. Pero yung puso, grabe. Yung hindi naman ako perfect, pero ginagawa ko lahat para maging mabuting tao. Pero parang ayaw niya pa rin nila sa akin, ginagawa pa rin nila ako ng masama. Kasi hindi mo ma-explain kasi parang umaarte ka lang kasi artista ka. Doon ako na yun. Kaya pinapapa sa Diyos ko. Basta gagawa lang ako mabuti, Lord. Ikaw na bahala sa akin. Hindi ako gagawa ng masama sa tao. Ikaw bahala sa akin. Kahit nasaktan na ako. Kumusta yung mental health mo? Okay naman, ma. Naano lang siya kasi, pag saan ako, nung nakaraan kasi medyo, di ba sabi ko nga sabay-sabay, yung anak ko parang may nakitang picture. Naano na naman ako na, sabi ko, ba't ganun? Sana wala na lang. Sana, alam mo yun. Sana, yung may pinagsamahan naman, sana wala lang masakit. Sana walang sakitan. Yung ganun. So ano rin nila yun? Bubog nila? Oo. Bubog nila yun, ano? Yung kasi dun lumaki. Oo nga. Yung picture namin, alam nilang ayoko nang binabanggit. Alam nilang magagalit. Nanay, alam naman nila yan. Pero napakita sa akin. Nandun yung picture ko tsaka yung picture ni tito nila. Mami, yung gusto kong magalit, pero ikaw yung may kasalanan, di ba? Bakit nila nakilala, minahal? Magagalit ka, hindi ka di ba ma? Yung gigigil ako, yung ganun. Pero, di ba, ikaw yung yung kaya kailangan mo ng brainstorming. Kasi, pagod ka, kakagaling mo, kakapakitaan ko. Mami, natutuwa, nakasmile ba? Mami, ginawa ko. Pero di ba masakit? Tapos, pinatanggal ko yung picture. Nakita ko na sa isang box. Tinago Totoo nila. pala yung mga ganong istorya. Yung parang hindi totoo. Na kaya mo palang mahalin yung kahit di ka magulang. Kasi nanay ako, dapat ako yung kakampihan or... Naano nila yun kasi nakita nila. Tatay talaga, ma. May physical presence. Ano talaga? Nagpakatatay rin talaga. Mas siya doon kaysa sa akin naman. Mas, grabe no, yung sistema na, mo sa buhay nating lahat, hindi pwedeng walang kang iisipin o susolusyonan sa buhay habang nabubuhay ka. Meron at meron. Correct. Hindi pwedeng wala. Tegi ka na lang kung ayaw mo na ng problema sa life. Meron talaga at meron. Pero ang maganda doon, si Lord, lagi kang bibigyan ng pintuang malalabasan. Hindi pwedeng wala. Laging meron. Kaya ako kapit lang, mawala lahat ng mga tao sa paligid ko, okay lang, alam ko nandiyan ka. Ganun na lang ako. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Anong may papaya mo sa mga single parents? Hindi man tayo pare-pareho nga, sabi ko ng sitwasyon. Pero mas naranasan kong hindi maging makasarili. Mas kaya kong ibigay yung kasiyahan ng mga anak ko kaysa sa pangsarili ko. So kung ano yung mas nakakabuti sa kanila, sabi ko nga, di ba, yung mga bata, hindi nila kasalanan lumabas sa mundo. Pinili natin yun kasi nagmahalan tayo nung umpisa. Tapos maghihiwalay tayo. Wala silang kinalaman doon. Tapos sisisihin natin sila kung ba't sila nagre-rebelde. Hindi unang papasok yung mga bata sa eskwelahan. Nanay at tatay muna yung makakamulatan nila. Tayo muna yung magtuturo ng mabubuting asal sa mga anak natin. Kaya nung naging single mama ko at nawala yung katuwang ko sa buhay, ang hirap.
Pero walang imposible pag tama yung disposition mo sa buhay. Ano ba talaga yung gusto ko para sa anak ko? Kasi tayo yung huwara nila eh. Pag nagpaka-eme-eme, landi-landi ako sa kanto-kanto dyan, ganun din yung anak ko. Posibleng hindi nila gagawin yun. Ikaw ang role model nila eh. Kaya po talagang ingat na ingat din po ako. Ini-explain ko sa anak ko, kunyari may makikitang ganito. May ano ko sa, kunyari, magpakailanman, ganyan-ganyan. Ano ko doon, kabret-kabret. In-explain ko, anak ka, palabas lang yan kasi artista si mami, ganyan-ganyan. Alam nila, natutuwa, alam namin, nag-acting ka lang, mami. Kasi araw-araw niya kami magkakasama, magkatabi po kami sa isang bed. So, alam nila, yung cellphone ko po, makaruktong sa cellphone nila. Alam po nila kung sino kasama ko. Alam po nila kung sino ka-message ko. Talaga? Para hindi po sila magliyam sa akin. 2 babae po kasi yung anak ko. Ingat na ingat ako sa kanila, ma. Kailangan, kasi sa panahon ngayon lalo, ang hirap din magtiwala talaga. At mabuti nandyan na yung nanay ko. Kapag wala po ako, nasa trabaho ako, nanay ko po yung nandyan sa mga anak ko. Ano na-realize mo sa buhay? Habang nabubuhay ka, may pag-asa. Habang nabubuhay ka, lahat ng mali pwede mong itama. Habang nabubuhay ka, kahit na ano yung ginawa mo in the past na mali, pwede mong baguhin yung tingin sa'yo ng tao. Kahit na hindi na ng tao, ng Diyos. Pagka ibinigay mo sa kanya yung lahat yung buhay mo at pinili mong magpakabuti at magbago, imposibleng hindi mo mahahatak yung gaang ng buhay. Kaya ako naniniwala ako, habang nabubuhay ka, wala sa edad yung pagbabago. Yung trabaho, wala sa edad. Kaya mo pa rin maging Mrs. Universe, kaya mo pa rin maging abogado o doktor kung gugustuhin mo. Nasa sa atin pa rin yung kung gusto nating magbago. Na lahat ng tao, wala sa gender, wala anything. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahil.